Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, sapat ba ang iyong pagtitiwala sa Diyos? And meron po tayong concept na faith. Faith is trust or dependence of God based on the fact that we take Him at His word and believe that He has said. It is not blind optimism but confident assurance in God's character, promises, and power. True faith rests not on what we see, but on who God is and what He has revealed through His word. And makita po natin ito sa Hebrews chapter 1 verse 1. Now, faith is confidence in what we hope for, or assurance about what we do not see. Sa Tagalog naman po, ngayon ang pananampalataya ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, faith is taking God at His word. So, yung paniniwala natin sa Panginoon Kristo, yung kasiguradahan na siya ang ating Panginoon Kristo, nanggagaling po yun sa salitang ibinigay niya sa atin, yung aral na salita na ibinigay niya sa atin, and makikita natin yun sa Bible dahil alam naman natin ang Biblia ay talagang salita na galing sa ating Panginoon. So yung faith natin is doon nanggagaling sa pinaniniwalaan natin at nababasa natin. Ngayon naman sa second teaching, faith honors God. So yung faith natin sa Panginoon Kristo, ang ino-honor lang nun yung Panginoon. Kung may faith ka sa ibang bagay or sa ibang tao, mali yung paniniwala mo yun, dahil yung faith dapat sa Panginoon lang siya, diba? That ino-honor lang natin doon is yung ating Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, faith leads to active obedience. So pag may strong faith na tayo sa Panginoon Kristo, syempre yung pananalig na yun natin sa ating Panginoon, maglilid siya sa pagiging active obedience natin sa Panginoon. Syempre kung tayo naniniwala sa Panginoon, maniniwala rin tayo na lahat ng bagay na galing sa Panginoon, lahat ng inutos ng Panginoon, lalo na yung masasamang bagay, paniniwalaan natin yung bagay na yun. Ngayon naman sa application, trust God even you do not see the whole picture. So, paniwalaan pa rin natin Panginoon Kristo kahit hindi natin nakikita lahat ng kabutihan ng Panginoon Kristo sa lahat ng bagay or yung mga ginagawang milagro ng Panginoon. Dapat pa rin natin paniwalaan siya. Ngayon naman sa second application, declare God's promise over your doubt. So, i-declare natin yung pangalan ng Panginoon Kristo every time na nagda-doubt tayo. Every time na may doubt tayo, lalong-lalo sa Kanya, palagi lang tayo manalangin dahil bibigyan din tayo ng guidance ng Panginoon para maalis yung doubts na yon. Ngayon naman sa third application, walk daily in obedience as response to faith. So, tayo po ay maging masunurin na anak ng Panginoon Kristo upang sa ganun, may pakita natin sa Panginoon na meron tayong faith sa Kanya, yung pananalig na meron tayo sa Kanya. Ngayon naman sa discussion, what does it mean to live by faith and not by sight in your daily life? So, for me, ang meaning nito is maniwala tayo or manalig tayo sa Panginoon sa bagay na pinakikinggan natin, nababasa natin, hindi lang doon sa bagay na nakikita natin. Paano kung ang bagay pala na gano'n, na for example, ikaw ay namatayan ng isa sa pamilya, syempre magdadoubt ka sa bagay na yun. So hindi dapat tayo naniniwala sa Panginoon sa bagay lamang na nakikita natin. Dapat paniwalaan natin siya sa lahat ng aspeto ng bagay, physically, mentally, nandyan yung Panginoon sa buhay natin. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.